Maaari ho natin tanungin bakit po tayo nandito in the book of Proverbs. Well, anyone who studies the book of Proverbs would come to an understanding that the book of Proverbs po ay isang koleksyon ng mga sulat, ng mga kawikaan, ng mga matatalinong tao na kinasihan ng banal na Espiritu. Majority of the book of Proverbs ay naisulat po ni Haring Solomon, the wisest king among sinners that God had already granted for him to lead his people in holiness and righteousness. Pero bukod pa ho kay Solomon, marami din po ang nakapagbigay ng ambag in writing the book of Proverbs. And in all 31 chapters, makikita po natin the importance na dumakad na may paggalang at may pagkatakot sa Panginoong Jesus. That being said, why are we learning yung very title of this afternoon's message? Ano po ba ang normal na relasyon pagdating sa isang Kristiyano? Yang katanungan po na yan ay nagsimula bilang isang bunga ng discussion that took place about a week ago when we were discussing about relationships in the church, relationships in the home, relationships pagdating sa trabaho. At ang madalas po natin napapakinggan po ng mga pangangatwiran o filosofiya is that normal lang na meron kang kagalit sa loob ng trabaho, normal lang na mag-away ang mag-asawa, normal lang na magkaroon po ng mga sama ng loob, kim-kim, tampuhan sa loob ng church. Pero whenever we hear the word normal, the question we need to ask is, alam po ba natin ang definisyon ng salitang normal? When we use the word normal, lalo na sa kultura po na ating mga kababayan, nasasabi po ng marami, normal lang yan na magalit. Normal lang yan na magkaroon ng tampuhan. Normal lang yan na ang mga tao sa loob ng bahay o ang mga kapatiran in the church ay mag-away. Normal lang yan. But one of the things that we need to ask is, normal para kanino? Normal sa mga hindi mananampalataya? Normal sa mga hindi namumuhay sa salita ng Diyos? O normal sa mga Kristiyano? When we use the word normal, ito po ang akin natuklasan from the dictionary. Merriam-Webster's dictionary says that the normal word or the word normal means conforming to a type of standard or regular pattern characterized by that which is considered usual, typical, or routine. Ulitin ko po, ang ibig sabihin po ng salitang normal is to conform, makiayon, sa isang bagay na itinuturing pamantayan, gumagaya o tumutulad sa isang pattern that is characterized by that which is considered, itinuturing, usual, typical, or routine. So that is why I have the whiteboard, because I want to emphasize on that word normal. Kapag sinabi po yung salitang normal, normal mag-away, normal magkaroon po ng pagtatalo, normal na may kagalit sa trabaho, sa loob ng church, sa loob ng tahanan. When we use the word normal, may tatlong salita na nakatali po dito. Number 1, standard. Number 2, pattern. And number 3, routine. Pag sinabi yung salitang routine, ito yung madalas na ginagawa. So when we look at the philosophy of the world, minsan makakarinig po tayo ng mga payo, alam mo, ayos lang yan kung hindi kayo mag-usap. Ayos lang yan na magkaroon ka ng katampuhan dyan sa loob ng work. It's normal. But again, we must ask the question, normal po kanino? For someone who knows the Word of God? For someone who doesn't know the Word of God? Or for someone who has Christ in them? Ano po ba ang normal? Well, makikita po natin sa Biblia kung ano po ang normal sa mga tao ho na hindi nila iniingatan ang salita po ng Diyos. Because yan po ang purpose ng Book of Proverbs, ay maipresenta ho sa atin kung ano po yung tamang pag-uugali,
tamang pakikitungo, tamang relasyon, tamang bunga, pagdating po kung tayo ho ay may paggalang at takot sa Diyos. So we want to be very careful on using the word normal. We can say that it happens na may tampuhan. It happens na nagkakaaway po minsan. It happens that meron po tayo minsan kagalit in the world, in the church, or at home. It happens. But when you say the word normal, ito po ay isang bagay that is standard, that is a pattern to follow, and it is a routine that must occur all the time. Pero ano po ba ang normal, again, sa mga taong hindi nag-iingat ng salita po ng Diyos? Yan ang ating titignan. Unang-una, normal sa mga hindi nag-iingat po ng salita ng Diyos, ang pagtatalo. Ang pagtatalo. Basahin po natin dito mga kapatid, in Proverbs 13, beginning at verse 10. Kawikaan, Kapitulo 13, talatang Gs. Proverbs chapter 13, verse 10. Normal sa mga hindi nag-iingat ng salita ng Diyos ang pagtatalo. Proverbs 13, verse 10. Ang kayabangan ay humahantong sa kaguluhan at pagtatalo. Ngunit ang nakikinig sa payo ay nagpapahiwatig ng karunungan. Where there is strife, there is pride. But wisdom is found in those who take advice. So dito, ang kayabangan po daw ay humahantong sa kaguluhan at pagtatalo. Bakit nga po ba nagkakaroon ng pagtatalo? Well, hindi ho natin pinag-uusapan po dito pagtatalo pagdating sa kaligtasan. Ang pinag-uusapan po natin dito is what is considered normal. What is the norm in relationships? Out in the world, in the home, in the church, what is normal? Sabi po ng Biblia, normal lang ang kaguluhan at pagtatalo sa mga taong mayabang. They don't want to be proven wrong. They always want to be right. Wherever there is pride, pagtatalo at kaguluhan is normal sa mga mayayabang. Moreover, chapter 17, kung ating po babasahin, chapter 17, talata 9, chapter 17, verse 9. Sabi po ng Biblia, kung patatawarin mo ang kasalanan ng iyong kaibigan, mananatili ang iyong samahan. Ngunit kung patuloy mong uungkatin ang kanyang kasalanan, masisira ang iyong pagkakaibigan. Here, it's very clear, according to the English, whoever would foster love covers over an offense, but whoever speaks the matter separates close friends. Or, kung patuloy mo uungkatin ang kanyang kasalanan, masisira ang iyong pagkakaibigan. Normal lang po sa isang taong hindi nag-iingat ng salita ng Diyos that kapag may nagkasala sa kanya o kapag mayroon po siya nakita na hindi niya gusto, instead of tulungan niya, inuungkat po niya yung mga nakaraan. Why? Because it's normal for them na makipagtalo. It's normal for them to do so. So sabi po ng Biblia, ang taong patuloy na inuungkat ang mga kasalanan na nakasala sa kanya, sinisira niya ang kanilang pagkakaibigan. Sino ho dito mga kapatid makakapamuhay po ng mapayapa? Kung ang naririnig mo palagi at the workplace, in the church, or at home, yung mga nagawa mo noon that God has already forgiven you for. Yan ang usong-uso. That is the norm in households. That is the norm in the world. Instead of forgetting the past, binabalikan. At pag nagtalo, kasi yung ginawa mo noon. That was 10 years ago. And here we see, this is completely normal sa mga tao who do not take care of God's Word. Inuungkat po nila ang mga nakaraan. Moreover, when we get to verse 19, chapter 7, verse 19, sabi po ng Biblia, ang taong gusto ng kasalanan
ay gusto rin ng kaguluhan. At ang taong mayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Again, ang taong gusto ng kasalanan ay gusto rin ng kaguluhan. At ang taong mayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Or in verse 19, whoever loves a quarrel loves sin. Whoever builds a high gate invites destruction. So normal pala sa mga taong mahal nila ang kasalanan na maghasik ng kaguluhan o pagtatalo wherever they are. Why? It's not because they love the Word of God, but they love sin. Yun ang sabi ng Biblia. Ang taong gustong magkasala, naghahasik ng kaguluhan. They're not sensitive sa ginagawa ng kaaway. They're more sensitive to their emotions. They're sensitive to win an argument. But they're not sensitive sa kaguluhan na hinahatid po nila. This is normal sa mga taong nagmamahal sa kasalanan. Moreover, chapter 18, beginning at verse 6. Chapter 18, beginning at verse 6. Tignan niyo po. Ang sinasabi ng taong hangal ang pinagsisimulan ng alitan at magdadala sa kanya sa kaguluhan. Again, ang sinasabi ng taong hangal ang pinagsisimulan ng alitan at magdadala sa kanya sa kaguluhan. The lips of fools bring them strife, and their own mouths invite a beating. What does that mean? It is normal for fools. And what is a fool according to Proverbs? A fool is someone na ayaw po nila ingatan ang salita po ng Diyos. So normal na magkaroon ng alitan, normal na magkaroon ng kaguluhan sa mga taong ayaw mag-ingat ng salita ng Diyos. Pero sabi nga po dito, ang taong hangal ang pinagsusimulan ng alitan. Well, bakit po sila ang pasimula ng alitan is because yung baksak ng kanilang salita, ang lumalabas sa kanilang bibig ay hindi nagdudulot ng kalakasan, kundi minsan nakakasugat na wala sa ayos. Why? Because they want to make a point without being sensitive to the needs. Therefore, sabi po ng Biblia, yung ganyang klaseng tao ay hangal. Hindi nila iniingatan ang salita po ng Diyos. And lastly, chapter 20, kung ating po babasahin. Chapter 20, talatang 3. Chapter 20, beginning at verse 3. Ang pag-iwas sa gulo ay tanda ng karangalan. Hangal lang ang may gusto ng kaguluhan. Ang pag-iwas sa gulo ay tanda ng karangalan. Hangal lang ang may gusto ng kaguluhan. It is to one's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. What does that mean? Kung tahimik na yung tao, ayaw na makipagtalo, pero salita pa rin tayo na salita, ayaw nating tumigil, normal lang po yun sa mga hangal. Yun ang sinasabi ng Biblia. So hindi natin pwede gamitin yung katwiran ng mundo, normal lang yan sa lahat ng tao, normal sa mga hindi nag-iingat ng salita ng Diyos. Kasi sabi na nga po dito, ang taong hangal, gusto niya ng kaguluhan. Hindi tumitigil ang kanyang bibig, hindi tumitigil ang kanyang paggawa ng masama. Because ayaw po niya matalo. They want to make a point. Hindi na bali mawasak ang relasyon. Basta lang maghasik ng kaguluhan. So normal sa mga taong hindi nag-iingat ang salita ng Diyos na magtalo. Normal yun sa mga taong hindi nag-iingat ng kanyang mga salita. Number 2, normal sa mga taong hindi nag-iingat ng salita ng Diyos ang maling pananalita. Normal sa mga hindi nag-iingat ng salita ng Diyos ang maling pananalita. Let's read chapter 12, verse 13. Kawikaan 12, talatang 13. Chapter 12, verse 13. Ang kasamaang
sinasabi ng taong masama ay nagdudulot sa kanya ng gulo. Ngunit ang taong matuwid ay umiiwas sa gulo. In English, evildoers are trapped by their sinful talk, and so the innocent escape trouble. Ang kasamaang sinasabi ng tao masama ay nagdudulot sa kanya ng gulo. Yan ay usong-uso po sa ating mundo. Kapag meron chismis, kung may pinag-uusapan patungkol po sa isang tao, they want you to be invited to that discussion. Pero ang taong matalino, umiiwas na. Or kapag nakakaramdam ka that an argument is about to rise, ang taong hindi matalino, sige lang yan na sige. Oh, I want to argue. Hindi ako magpapatalo. I'm gonna argue, I'm gonna argue, I'm gonna argue. Kaya lumalabas sa kanyang bibig ay mga bagay na hindi nakakatulong habang ang taong sensitive to the Word of God, oh, this is not gonna be good. Tatahimik na ako. I'm gonna pray. I need to leave. I already know where this is going. So normal sa isang tao na hindi nag-iingat sa salita ng Diyos ang maling pananalita. Bukod pa ho dito, when we go to verse 18, same chapter, verse 18, tignan niyo po, verse 18, ang pabigla-biglang salita ay nakasugat ng damdamin. Ngunit ang magandang salita ay nagpapagaling. The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. O ano po bang ibig sabihin ng pabigla-biglang salita? Hindi pinag-iisipan maigi. Nakasugat ba yung sasabihin ko? Kasi may dalawang klaseng salita eh. Yung salita galing sa emosyon at yung salita na pinag-isipan mabuti. Siyempre, kapag hindi ho tayo nag-iingat mga kapatid at nadadala po tayo sa emosyon, bira lang po tayo ng bira. We don't care kung makasugat po tayo. We don't care if we can burn bridges. We don't care if we hurt people's feelings. Basta importante lang sa atin, I can speak what's in my heart. Pero sabi po ng Biblia, hangal ang tawag doon. Ang taong pabigla-bigla ang sinasabi o dumalabas sa kanyang bibig ay nakasugat ng damdamin. O minsan, kapag tayo po ay nagagalit sa ating mga minamahal, mapaanak o asawa, dahil punong-puno na po tayo ng emosyon, wala kang kwenta. Why couldn't you be like your cousin? Why couldn't you be like that person's husband or that person's wife? Pabigla-bigla. Tatandaan po natin ang emosyon, kapag ang emosyon ang umiraw sa atin, ang lumabas sa ating bibig, hindi mo na mababawi yan. Wala kang kwentang ama, wala kang kwentang asawa, wala kang kwentang anak. Ang pabigla-biglang salita ay nakakasugat ng damdamin. So again, normal lang yan sa mga taong hindi nag-iisip ng tama, na emosyon lang ang iniiral. Normal lang ho yun. Moreover, when we go to chapter 13, verse 3. Chapter 13, verse 3. Ang taong maingat sa pagsasalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal, dulot sa sarili ay kapahamakan. Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin. Minsan makakarinig tayo, Brother Josh, bakit ganun? Ang dami kong kaaway sa work. Well, wag mo silang pagbintangan. May nakikita ka ba na may ginagawa ka hindi tama? O maaari, bakit ganun, pastor? Lagi kami nag-aaway sa bahay. Well, how fast do you speak? Madaldal ka ba? Is your mouth like a machine gun? It doesn't stop. Well, sabi ng Biblia, ang taong madaldal, dulot sa sarili ay kapahamakan. Let me tell you, walang tao lalapit ho sa atin kung ganyan po ang ating dila. Madaldal pagdating po sa mga walang kabuluhan na bagay. Non-stop.
Walang talagang makikipag-usap sa iyo, walang mag-open up sa iyo, walang lalapit sa iyo. Why? Because it's not normal for a Christian to do that. Pero normal sa mga taong hindi nag-iingat sa kanilang pananalita. Chapter 15, kung ating po babasahin. Chapter 15, talatang 1 hanggang 4. Chapter 15, verses 1 to 4. Sabi po ng Biblia, ang malumanay na sagot ay nakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar, minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. Ang malumanay na pananalita ay nakapagpapasigla ng kalooban ng tao, ngunit ang masakit na salita ay nakasugat ng puso. Now, must I remind you, hindi po ito tumutukoy sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang pinag-uusapan po dito is, how do you speak to people? Well, bakit nga po ba nagkakaroon ng pagtatalo? Bakit nga po ba nagkakaroon ng gulo sa loob ng tahanan, sa trabaho natin, sa labas? Bakit ang ating relasyon sa mga tao ay hindi maganda? O sabi po ng Biblia, ang pabigla-bigla, ang mga nakakasugat na pananalita, ang mga pabalang na sagot, ay hindi nagdudulot ng kapayapaan sa mga nakikinig. So if we're wondering, bakit hindi ako nilalapitan, hindi ako kinakausap, bakit walang nag-open up sa akin? Well, look at how you talk. No one wants to talk to people like that. No one is going to listen to what you will say kung kanyang ka magsalita. So dito, kahit marami po tayong alam sa Biblia, if Brother Joshua talks like this, walang may inggayo na makinig sa akin. Because knowing the Bible is one thing, applying the Bible is another. So hindi basehan po dito how long I've been in the ministry, or how much I know about the Bible, pero kung ganito ang aking pakikitungo, kung ganito ang aking relasyon sa mga tao, sigurado walang lalapit sa atin. Yan ay normal sa mga taong pabalang, pabigla-bigla ang kanilang pagsasalita. And then, when we go to verse 28, ibaba po natin ang basa. Talatang 28, verse 28. Same chapter, verse 28. Ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ang sasabihin, ngunit ang taong masama ay basta na lamang nagsasalita. Again, ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ang sasabihin, ngunit ang taong masama ay basta na lamang nagsasalita. The heart of the righteous weighs its answers, but the mouth of the wicked gushes evil. What does that mean? It's normal for someone who holds the Word of God in their hands. Lord, if I give counsel, Lord, if I'm about to rebuke, Lord, if I'm about to correct, ano po ba yung tamang pananalita? Ano po ba yung tamang tono? Ano po ba yung tamang payo? Ano po ba yung tamang pagbaksak ng aking mga salita? Pero normal lang sa taong hangal na magsalita na hindi muna pinag-iisipan. Nakatisod na pala siya. Nakasugat na pala siya. Nakasakit na pala siya ng damdamin dahil pabigla-bigla eh. So this is normal sa mga taong hindi nag-iingat ng salita po ng Diyos. Number 3, normal sa mga taong hindi nag-iingat ng salita ng Diyos ang sirain ang kanyang sambahayan. Normal sa isang taong hindi nag-iingat ng salita ng Diyos ang sirain ang kanyang sambahayan. Chapter 14 ng Kawikaan, let's read. Chapter 14, beginning at verse 1. Chapter 14, verse 1. Sabi po dito, ang marunong na babae ay pinatatatag ang kanyang sambahayan, ngunit ang hangal na babae ay sinisira ang kanyang sariling tahanan. The wise woman builds her house,
but with her own hands, the foolish one tears her down. Now, what does that mean? Contextually, makikita po natin sa kawikaan, there's two types of women. Yung babaeng nananatili sa bahay at yung babaeng wala lagi sa bahay. Merong tinuturo po ang Biblia, yung babaeng may takot sa Diyos at yung babaeng walang takot sa Diyos. When we read this is a part of that context. Ngayon, ang ibig sabihin po nito is, ang taong nag-iingat sa kanyang sariling puso with the Word of God, pinapalakas din po niya ang kanyang tahanan. Pero ang taong hindi nag-iingat sa salita ng Diyos, hindi niya pinapalakas ang kanyang tahanan, kundi inuudyok pa niya sa kamunduhan, sa mga bagay na walang kinalaman sa Diyos. So sabi ng Biblia, ang hangal, this is normal, para kanino? Sa mga hangal na babae na sirain ang kanyang sariling tahanan. Paano po niya sinisira? Walang lumalabas sa kanyang bibig na biblikal. Walang kalakasan na lumalabas sa kanyang bibig. Kapag nanghihina ang kanyang asawa, hindi niya pinapalakas. Kapag humihina ang kanyang mga anak, hindi niya pinapalakas. Lagi na lang siya tutol sa mga bagay na matuwid. Ganyan po ba tayo, mga kapatid, in the workplace, in the home, in our relationships? Instead na palakasin po natin ang mga relasyon towards God, tayo pa ang nagiging katitisuran sa mga relasyon na yan. Normal sa mga hangal, hindi normal para sa mga Kristiyano. Chapter 11, kung ating po babasahin, verse 29. Chapter 11, verse 29. Sabi po ng Biblia, ang mga hangal na nagdadala ng gulo sa sariling tahanan ay walang mamanahin sa huli. Magiging alipin lang sila ng mga taong may karunungan. Whoever brings ruin on their family will inherit only wind, and the fool will be the servant to the wise. So sabi po dito, sino po yung nagdadala ng gulo sa loob ng tahanan? When we look at statistics, marami mga tahanan ay nawawasak because of gambling, drug abuse, alcoholism, adultery, domestic abuse. Why? Because that's perfectly normal sa mga hangal. Pero sa mga Kristiyano, hindi dapat normal yon. May mga tahanan na nawawasak dahil nababaon po sa utang. Instead of gamitin yung pera sa pamilya, ginagamit po sa mga bisyo. Normal lang yan sa mga hangal, but not for the Christian. So sabi dito, ang mga hangal ay nagdadala ng gulo sa kanilang mga sariling tahanan. Tayo po ba, mga kapatid, in our relationship with our family, with our friends, tayo po ba ang naghahasik ng kaguluhan? Or are we giving the gospel? Are we showing Christ? Or are we showing chaos? Are we showing the mercy of the gospel or the rebellion of the world? Normal lamang po yan sa mga hangal. At dahil po dito, kapag ganito ang pamumuhay ng mga tao sa loob ng tahanan, no wonder why sinabi po ng manunulat dito po sa chapter 21, kung ating po babasahin, kapag ganyan ang pag-uugali, ito ang mangyayari. Chapter 21, talata 9. Chapter 21, talata 9. Tignan nyo ho. Mas mabuti pang tumirang mag-isa sa bubungan ng bahay kesa sa loob ng bahay na ang kasama ay asawang palaaway. Better to live on a corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife. That also applies for husbands too. Biro mo, paggising pa lang ng umaga, parapapapapapapapap. Pagtulog pa lang, papapapapapapap. Paglabas ng banyo, papapapapapap. Walang tigil. So no wonder why sinabi po na may akda ng chapter 21, ayoko tumira dito. I rather sleep on the roof than be with a person who is like this. Naghahasik ng kaguluhan. Sinisira niya yung tahanan, puro na lang ganyan. At sa sobrang bigat ng ganitong klaseng katotohanan, naulit na naman. Verse 19. Same chapter, verse 19. Sabi po dito sa verse 19,
Mas mabuti pang manirahan sa disyerto kesa manirahan sa bahay na kasama ang asawang magagalitin at palaaway. Yan ba masasabi natin normal sa mga Kristiyano? Hindi. Normal po yan sa mga taong hindi nag-iingat ng salita ng Diyos. Bakit po ba dumarating po ang galit? Now, may dalawang klaseng galit mga kapatid. May banal na galit, which the Lord Jesus Christ demonstrated. At may galit na emosyon, wala sa ayos, ang pinagmulan. Here, sinasabi ng Biblia, ang nakasira pala sa loob ng tahanan is mga taong magagalitin. May kahinaan po ba tayo ng pagiging mainitin ng ulo? Kasi kung puro mainitin ang ulo ang kasama mo sa bahay, talaga maahawa ka. You don't want to be there. Ayoko nga dito. Lagi na nagsigaw ng sigaw dito, maraming nagmumura dito, lagi na nagbabagnayan yung mag-asawa. Ayoko ng ganyan. Or even in the workplace. May mga kapatiran that told me, Pastor, alam mo, natutokso ako sa trabaho. Kasi yung coworker ko, mainitin ang ulo, pati ako nadadamay. Nakakalalaki. And that therefore transitions us to the next point. Normal lang sa mga taong hindi nag-iingat ng salita ng Diyos na magiging magagalitin. Basahin nga po natin dito sa chapter 14, verse 17. Chapter 14, verse 17. Normal sa mga taong hindi nag-iingat ng salita ng Diyos na maging magagalitin. Chapter 14, verse 17. Ang taong madaling magalit ay nakagawa ng kamangmangan. Ang taong mapaninlang ay kinapopuotan. A quick-tempered person does foolish things, and the one who devises evil schemes is hated. Again, bakit po nagagawa ng isang taong magagalitin to do something stupid? Because they're not thinking straight. Ang nag-iisip po para sa kanila is their emotions of hot-temperedness. May napakinggan po o isang mga ngaral, sinabi po niya that ang tao, kapag hindi niya iniingatan ang salita po ng Diyos, mas mabilis po siya uminit kesa po sa microwave. And there's truth to that. Kapag meron po tayong hindi napakinggan na hindi natin gusto, umiinit na tayo. Or kapag hindi natin nauunawaan ng isang bagay na itinuturo o sinasabi sa atin o pinapayo, nagagalit agad tayo. O kapag tayo po itinutuwid, nagiging defensive at mainitin na po tayo. Why? Is because hindi natin iniingatan ang salita po ng Diyos. O kapag tinutuwid tayo, nangangatwiran pa tayo, ayaw natin tanggapin na tayo po ay mali. And therefore, nagagalit tayo. We want to prove a point. O sabi ng Biblia, ang taong magagalitin ay nakakagawa ng mga bagay na kamangmangan. Foolishness. Recently on the news, nakikita po natin that there are two people. There's one person who cut him off on the free lane. At dahil po dyan, nagkaabangan po yung dalawa because of their road rage. Hindi niya alam na may dala pala ito baril. So where did that get him? Okay, nagawa mo na maging mainitin ang ulo pero nakapatay ka naman. Now you spend the rest of your life in prison. Yan ang binabanggit ng Biblia, ang taong magagalitin, kamangmangan ang kanyang ginagawa. So is it worth it? Moreover, verse 29, same chapter, verse 29. Sabi po dito sa talatang 29, ang mapagpasensya ay mas higit ang karunungan, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. Diba? Kapag hindi natin iniingatan ang salita ng Diyos, kapag hindi natin nakukuha ang ating gusto, umiinit na po tayo. Or minsan, you have scheduled a date. Bakit wala pa tong tao na to? It's 1 o'clock ang usapan eh. 12:45. Or 11:45. Wala pa siya. So nagagalit agad po tayo. Pero sabi ng Biblia, ang taong who has patience, may pangunawa. Iniisip niya, bakit kaya siya na late? Yung pala nabangga.
Bakit kaya tanghali magising yung mga ito? Yung pala meron silang tinulungan na tao kung bakit sila napuyat. There are many things that we can think about bago po tayo mag-react. But when we react, the question is, are we displaying wisdom or foolishness? Kaya minsan ang usapan pagdating sa usapan mag-asawa, bakit ba ako lagi nagagalit? Sabi nga po dito, ang taong madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Pero ang mapagpasensya na tao ay mas higit ang kanyang karunungan. So what separates the two? Wisdom applied, wisdom not applied. That's the difference between the two. Moreover, chapter 15, talatang 18, chapter 15, verse 18. Ang taong mainitin ang ulo ay nagpapasimula ng gulo, ngunit ang taong mahinahon ay tagapamayapa ng gulo. A hot-tempered person stirs up conflict, but the one who is patient calms a quarrel. Minsan hindi ho tayo natututo And what I mean by that is, kapag hindi natin ginamit po ang salita ng Diyos, kapag alam mo na mainitin ang ulo nitong taong ito, huwag mong sasabayan. Fire and fire do not bring peace. Pero sabi ng Biblia, when you have the wisdom of the Word of God, and you apply that, your patience expands. At ang nakikita mo, hindi sila, kundi yung ginagawa ng kaaway. It's a test. Bakit nga po ba mainitin ang taong ito? Bakit ako pinag-iinitan ito? When you think about it spiritually, may ginagawa ang kaaway para matisod ka, para bumagsak ka. Because we do not wrestle against flesh and blood. Pero kapag lagi mo nakikita yung sa physical lamang, pero hindi mo nakikita yung gumagawa sa likuran po niya, o sigurado papatulan mo yun. Because we do not use the wisdom of God. Biro mo, sinapak si Jesus. Dinuraan si Jesus. Nilait si Jesus. Pinagtawanan si Jesus. Could Jesus have punched them? Could Jesus have hurt them? Could Jesus have sent them to hell and be justified? Absolutely. Pero hindi niya ginawa. Kasi meron po siyang misyon to glorify God the Father. As a lamb na hindi umiimik. Tayo po ba mga kapatid, tinutularan natin ang ating Panginoon Jesucristo? Or mataas po ang ating pride? Hindi ako papayag na ako'y gawan ng ganyang kasamaan. I want to prove to them that no one can do that to me. Well, then you're not showing Christ. You're showing yourself, but not Christ. Biro mo si Kristo, nasa Kanya na po ang katangian ng pagiging Diyos, pero binaba niya ang Kanya sarili sa anyo ng pagiging alipin. Kaya nga sinabi po ni Kristo sa Kanyang mga alagad, do you not know, disciples, I can send 72,000 legions of angels to rescue me. Pero hindi ko gagamitin yun. Here, nakikita ho natin, ang taong mainitin ang ulo ay nagpapasimula ng gulo. Ngunit ang taong mahinaon ay tagapamayapa ng gulo. So, kanino po normal ang pagiging mainitin ng ulo? Sa mga taong hindi nag-iingat ng salita po ng Diyos. And mapapasin po natin, ito ang nagagawa po ng pagiging mainitin ng ulo. Kapag sumabog ka na, pagbubulay-bulayan mo na, bakit ko nga ba nasabi yun? Ngayon magsosorry na naman ako. Tapos ngayon hindi ako kakausapin ng mga tao na pinagsabugan ko. Ngayon pagdating naman sa bahay, hindi naman ako kakausapin ni Mr., ni Mrs. Ilang araw kayo hindi magpapansinan. Biro mo yung ginawa ng kaaway. You've wasted so much time when you could have been in prayer, could have been in worship, could have been in fellowship, pero sinayang natin yung dahil po sa emosyon. Now, chapter 22, kung ating po babasahin, Kawikaan 22, talatang 24 hanggang 25. Proverbs 22, verses 24 to 25. Sabi po ng Biblia, huwag kang makipagkaibigan sa taong madaling magalit. Verse 25, baka mahawa ka sa kanya
at mabulid sa gaynong pag-uugali. Do not make friends with a hot-tempered person. Do not associate with one easily angered. Minsan ay tatanong natin, Pastor, bakit ganun? Hindi naman ako mainitin ng ulo, pero ever since napasok ko sa trabaho na yan, ever since ito na pang-asawa ko, ever since nasa situation ako ng ganito, naging magiinitin ng ulo ko. Well, the question is, sino ba ang palagi mo kasama? Kapag lagi mo kasama ay worldly, magiging worldly ka. Kung ang mga tao mahilig sa pera ang lagi mo kasama, yun din ang magiging mentalidad mo. Kung mga bastos ang lagi mo kasama, magiging bastos ka. Kung lagi mga magagalitin na tao ang kasama mo, mahahawa ka rin. Kung puro discourage ang kasama mo, madi-discourage ka. Kung puro depress ang kasama mo, madi-depress ka rin. Bad company corrupts good morals. Yun ang sinasabi ng Biblia. Pero kung puro makadiyos ang kasama mo, and you apply the Word of God, nakakahawa din yun. So dito, napakalinaw mga kapatid. Hindi naman pinagbabawalan ng Biblia na bahagian po natin yung mga taong magagalitin. Pero wag nating sangayunan ang kanilang ginagawa dahil mahahawa ka eh. Kung puro palaaway ang kasama mo, mapapaaway ka rin. Whoever you hang out with will determine the circumstances in your life. And lastly, chapter 29, verse 11. Chapter 29. Verse 11 of Proverbs. Sabi po dito, ang taong hangal ay hindi makapagpipigil sa kanyang galit, ngunit ang taong marunong ay nakapagpipigil ng kanyang sarili. Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end. So ang tanong, normal po ba ito sa isang Kristiyano? Absolutely not. Normal po ba ito sa isang taong hindi nag-iingat ng salita ng Diyos? Absolutely. So when we use the philosophy, normal lang yan, normal lang yan. The question is, normal para kanino? Normal sa mga taong nag-iingat ng salita ng Diyos? O normal sa mga hindi nagbabantay? Well, we already know the answer sa mga hindi nagbabantay. Lastly, this is also a big issue. Normal lang sa mga taong hindi nag-iingat ng salita ng Diyos na maging tamad. Basahin po natin dito in chapter 18, Kawikaan 18. Chapter 18, verse 9. Chapter 18, verse 9. Ang taong tamad ay kasing sama ng taong mapanira. Ang taong tamad ay kasing sama ng taong mapanira. Sigurado, may mga kakilala ho tayo ganyan in the workplace. Bakit ganun? Nawala yung mga kasama ko. Bakit yung iba nagtatago sa storage? Ako lang nag-iisa dito. Meron naman, pagdating sa bahay, ano ba yan? Uuwi na nga lang ako sa bahay. Ang dami plato dito, tinitigan lang. Ano ba yan? Alam na nga, pagod na pagod ako, pero hinayaan na lang na sa akin ang gagawin ko lahat. Sabi ng Biblia, ang taong tamad ay kasing sama ng taong mapanira. Pero hindi lang po gawaing bayan pinag-uusapan din po dito mga kapatid. Pati na rin sa spiritual. Tamad po ba tayo sa salita ng Diyos? Kinatatamaran po ba natin manalangin? Kinatatamaran po ba natin disiplinahin yung mga minamahal po natin sa buhay? O hinahayaan mo lang sa iba? Ang sabi ng Biblia, ang isang taong tamad ay kasing sama ng taong mapanira. Well, what's the connection between the two? Both wreck relationships and reputations. Subukan mo siraan po ang iyong kapwa. Tignan mo kung magiging maayos ang relasyon mo. At subukan mo rin mamuhay sa katamaran. Tignan mo kung walang magagalit sa iyo. They both affect relationships. Moreover, hindi lang po yan ang binabanggit po ng Biblia. When you get to chapter 22 ng Kawikaan chapter 22, talatang 13, verse 13, ang taong tamad ay maraming dahilan. Sabi po niya,
Ang taong tamad ay laging may dahilan. Sinasabi niyang baka siya ay lapain ng leon sa daan. Ano pong ibig sabihin po niyan? Ang tinutukoy po dito is yung taong ayaw magtrabaho. Umaasa po siya sa iba. At kapag inudyok mo naman siya, you need to go to work. No, baka may masama mangyari sa akin. Baka mapagod ako, lagdating ako, ikaw na lang. So sabi ng Biblia, maraming dahilan ang taong tamad. Or pagdating sa bahay, bakit hindi ka pa nagbabacuum? Kasi may sakit ako. Maraming dahilan. No wonder why sinabi ng Biblia, ang taong tamad ay kasing sama ng taong mapanira. It doesn't bring any positive things in the relationship. At mas matindi pa ho dito, kapag ang tao po ay nalunod sa katamaran, pati ito, kinatatamaran din po niya. Basahin po natin ang chapter 26. Kawikaan 26, talatang 15, verse 15. Kawikaan 26, talatang 15. Tignan niyo ho ito. Grabe ho ito mga kapatid. May mga taong sobrang tamad na kahit ang kumain ay kinatatamaran. Matindi ho ang ganyang klaseng katamaran. Now, what is the Bible trying to say here? What the Bible is trying to say here is, this person doesn't want to work, this person doesn't want to put any effort, ibinigay na yung pagkain right in front of their face, all they need to do is take it and put it in their mouths, ayaw pa rin nila gawin. Why? Kasi ang taong tamad, kasing sama ang taong mapanira. Pastor, kung talaga naman hindi nagugutom, hindi yun ang pinag-uusapan na. Ang pinag-uusapan natin yung taong binigyan na ng pagkain, kukunin mo na lang, ayaw pa kainin. So again, napakalinaw, may mga taong sobrang tamad na kahit ang kumain ay kinatatamaran. Tayo po ba ay ganun mga kapatid? Tamad po tayo sa ating mga relasyon. Tamad na to show effort to love your wife, to show effort to love your husband, to show effort for your children, to show effort for the church, to show effort for the workplace. Tamad po ba tayo? Normal lang ho yun sa mga hangal. Pero hindi normal sa mga Kristiyano. So that being said, Pastor, hindi pala natin pwede gamitin yung salitang normal sa gaytong klaseng konteksto dahil hindi ito angkop sa mga nag-iingat ng salita ng Diyos. So mag-iingat tayo. We should not say, oh, it's normal, no. So you're saying the standard for relationships as a Christian ay katamaran? The standard for Christian relationships ay maging magagalitin? No, that's not what we see in the Bible. Pero for the Christian, kung natatandaan po natin, the standard for the Christian ay pag-ibig. Ang relasyon ay lumalago sa isang makadiyos na paraan kapag ang naghahari sa relasyon na yon ay pag-ibig. That's the standard. Basahin nga po natin ang aklat po ng unang Korinto 13. Unang Korinto 13. And this deals with all forms of relationships, whether single, married, church, you name it. Kapag ito ang naghari ho sa atin, sigurado, hindi magiging normal yung mga nagiging normal para sa mga hangal. Unang Korinto 13, talatang 4. 1 Corinthians 13, verse 4. Look what the Bible says. Sabi po dito, ang taong may pag-ibig, that's the standard, ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. Minsan, nakakarinig ko tayo ng ganitong klaseng katanungan, hanggang kailan po magtitiis?
Hanggang kailan po ako magtsatsaga? Hanggang kailan ako magpapatawad? Sabi ng Biblia, hanggang sumasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Do you have the love of God? Yes, Pastor. Then keep going. Pero hanggang kailan? Keep going. Hanggang sa kanyang pagbabalik. Yan ang standard pag-ibig. Normal yan para sa mga Kristiyano, nag-iingat ng salita ng Diyos. Pero syempre, sino po ang ating modelo ng pag-ibig? Kasi ang susunod na po dito sa normal is pattern. We are patterning ourselves after someone. Hindi po pwede yung mga celebrities on TFC or GMA na lagi sila naghihiwalay eh. You can't use that as a pattern. The only pattern we can have is Jesus. Basahin nga po natin ang Juan 13:34. John 13. John 13. And let's begin here in verse 34. Tignan nyo ho. Look at the standard and the pattern. Verse 34 and 35. John 13:34 and 35. Kaya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Do you see that? The standard, sabi, magmahalan kayo. The pattern, kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. That's the pattern. Not the pattern of the world that's limited. Not the pattern of the church that's imperfect. But the pattern of Christ. Kaya sinabi po ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Sinabi ni Kristo, he that follows me will never walk in darkness. So, kung ang standard ay pag-ibig, love is kind, love is patient, love is this, love is that, who is our model for that? Is Jesus. Kaya minsan nakakarinig tayo sa loob ng ating tahanan or even in the workplace, di ba Kristiyano ka? Bakit ganyan ka? Ikaw, Bible study ka ng Bible study. Ikaw, aral ka ng aral ng Biblia. Ganyan naman bunga mo. Sino maniniwala sa'yo? Di ba ang sakit? But if we follow after Christ, sa tulong ng banal na Espiritu, we can have victory over our weaknesses, mga kapatid. So Jesus is the pattern. Pero the reason why we need Him to be the pattern is because kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Walang maniniwala na tayo po ay Kristiyano kung wala silang makikita, kundi puro away na lang wherever we go. Kapag nakita ng mga anak mo, why does mom and dad want me to go to church with them if they're always angry? How can they know you're Christians? Why would I want to read my Bible? Dad doesn't even want to read it. Why would I want to why would I want to get married? Look at what my mom's doing to my dad. She doesn't even respect him. So paano po nakikita si Kristo? At kapag nag-away pa ang dalawa sa harapan ng mga anak, and then iniinggayo pa natin sila, come to church, come to church. No, mom. No, dad. Wala ka namang pagbabago eh. You always do this to mom. You always do this to dad. You always do this to kuya. You always do this to ate. Sino maniniwala na Kristiyano tayo? Sabi ng Biblia, kung nagmamahalan tayo, kung may pagmamahal, may pangunawa. Kapag may pagmamahal, may tiyaga. Kapag may pagmamahal, may patience and kindness. Hindi ka magagalitin kasi may pagmamahal eh. And when we exercise that by the power of the Holy Spirit, ang napakaganda pakinggan. Mom, Dad, hey coworker, I want to have what you have. I want to be a Christian because I see it in you. That's what we want to hear because it glorifies God. Lastly, routine. Ano po ba ang normal na gawain
ng tumutulad kay Kristo. Dito na ho tayo magtatapos. Colossus Kapitulo 3. Colossians chapter 3 verse 12. Colossians chapter 3 verse 12. Hanggang 15. Colossians 3 verse 12 to 15. Sabi po ng Biblia, kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit. That's the routine. Maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at mapagtiis. Magpasensyahan kayo sa isa't isa, at magpatawaran kayo kung may mga hinanakit kayo kanino man. Dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo, dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Notice the verbs, notice the action words na ginamit po dito as a normal routine for those na nag-iingat na salita ng Diyos. In English, clothe yourselves with compassion. That's one. Kindness, humility, gentleness, patience. Bear with each other. Forgive one another. And love, which binds them all together in perfect unity. Pero sino ho ang mga katulong ho sa atin? Verse 15. Let the peace of Christ rule in your hearts. So yung pala, nagiging normal lang po ito sa buhay ng isang Kristiyano kung si Kristo po ay patuloy maghahari sa atin. At paano ho siya patuloy maghahari ho sa atin? Sa patuloy po natin ng pagpapasakop sa Kanya. Sabi pa naman po dito, patawarin, magpasensyahan kayo sa isa't isa, at patawarin ang mga nakapagdulot ng pain and wounds sa atin. Minsan ang ugali natin kapag meron po tayo nasasaktan na tao, maramdamin ka naman. Napaka-sensitive mo naman. But in reality, we are insensitive. You cannot expect a person who is sensitive to be mature if you don't show them that. Kung lumaki tayo ganon, kailangan baguhin na yon. Kaya yung pangangatwiran na, ganito na talaga ako, hindi. We are not called to be Joshuaians. We're not called to be CCWCians. We're called to be Christians. Who are you imitating? Ganito kasi ako ganito kasi ako. Great! Kailangan baguhin yon. Be like Christ. Hindi tayo tinawag to be like self. The Bible says, deny yourself. Put yourself to death. The weaknesses of your flesh to death. Pero kung patuloy ho natin igigit, ganito na kasi ako ganito kasi ako wala tayong pinagbago sa mga tao sa labas, I was born this way. We need to experience being born again. Kaya hindi natin pwede iiral po yun sa Panginoon. Lord, kasi ganito na po talaga ako Well, that's why I gave you my Son. That's why I gave you Jesus. That's why I gave you my Holy Spirit. So you can change. For if any man be in Christ, he is a new creation. The old things are gone. Behold, the new has come. Where is the new? We can only have that through the grace of God. Kaya this afternoon, mga kapatid, bagamat maikli lamang ating pag-aaral po nitong hapon, I pray that mag-ingat po tayo when we say, normal lang yan. Normal involves a standard. Normal involves a pattern. Normal involves a routine. If you're going to say, the standard sa loob ng workplace, bahay, church ay laging away, you're following someone else, not Jesus.
And if you follow a different pattern, yung bunga ay magiging iba rin. Kaya sabi po ni Kristo sa mga Pariseo, mamamatay tao kayo. Kasi ginagawa ninyo ang nais ng inyong ama, si Satanas. Ang sakit nun. So kapag ako'y nagkikimkim na sama ng loob, kung ako'y saksakan ng kayabangan, kung ako'y walang tigil sa aking masamang pananalita, kung malaging masamang aking iniisip, kung wala akong pasensya, iba pala ang aking tinutularan. May gamot po ba doon, mga kapatid? It's Jesus. Are you failing? Do you have a weakness? Jesus can help you. Spend time with Christ. Maaari baka nagugutom ka lang spiritually. Di ba? Kapag may mga minamahal po tayo sa buhay, bakit ang init ng ulo nito? Yung pala nagugutom lang. Ganon din tayo kapag hindi natin pinapakain ang ating spiritual, dumalabas yung mga bagay na hindi nararapat. We need Jesus. Jesus, the Bible says, is greater than he who's in the world. Kaya mga kapatid, do not be discouraged. If you're in Christ, He can help you. He can forgive you. Because Jesus died on the cross for sinners. At tayo po bilang mga tinawag po ng Diyos, ay dapat po mamuhay in a normal fashion the way that Jesus wants us to live by. Love one another the way Jesus loved you, so that the world may know that you are His disciples. As we pray.